Matapang ang tatay ko dahil hindi ito natatakot sa kahit anong gulo. Ang katunayan nga, tuwing may piyesta sa baryo, ay mababalitaan na lang itong umuwi na may mantsa ng dugo ang mga damit at sugat-sugat ang kamao, senyales na ipagsuntukan na naman ito sa bayan. 1967 ito nangyari. Galing siya noon sa isang inuman sa pinsan niya. Napakalayo ng lalakarin niya noon pauwi. Wala siyang ibang dala kundi ang kanyang itak na kahit saan man siya magpunta ay palagi nakasukbit sa kanyang baywang. Medyo umaambon sa daan. Walang ibang ingay maririnig kundi tunog lang ng mga kuliglig, palaka, at tunog ng mga ibong aktibo sa gabi. Kada hakbang at lakad niya ay tila kalbaryo dahil wala pang kuryente sa bayan ng mga panahong yon. Kaya dinadaanan niya ay madilim at walang ibang taong makakasalubong. Dahil bukod sa liblib ang lugar na yon, ay may mga kwentong kababalagan daw ang 100 doon na patag. Dahil bukod sa may mga nakakita daw doon ng San Telmo, ay may mga bali-balitang may grupo daw ng mga tao doon ang naglalakad pag-agat ng 10 oras ng gabi. Hindi daw mapaliwanag kung sino sila. Marahil aswang o grupo ng mga kulto. Pero hindi yun ang kwento. Nang nakarating na si tatay sa kapatagan, tahimik lang siya naglalakad sa liwanag ng buwan habang hawak ang sulo nagsisilbing ilaw sa dinadaanan niya. Maya-maya pa, may narinig siyang nagpupukpok sa paligid. At dahil madilim sa lugar, hindi niya ito makita. Dahil sa kalasingan at gusto na niya makauwi, ay binaliwala niya na lamang ang tunog. Pero hindi siya tinatantanan ng ingay na yon. Sa bawat pagpukpok na kanyang naririnig, tila ba pinaglalaruan siya ng gumagawa ng ingay na yon. Dahil sa inis at pagtataka, nagkaroon siya ng ideya na hanapin ang kinaroroonan ng ingay. At ito raw ay nasa parteng di nahahagip ng liwanag ng buwan. Dahil sa napapaligiran ito ng makakapal na dahon ng nyug at mga ligaw na puno. Nang tingnan niya kung anong meron sa lugar na yon, ay laking pagtataka niya sa kanyang nakita. Walang ibang tao ang naroon, kundi isang malaking kalabaw na tila kamot ng kamot ng sungay sa kanyang katawan. Wala naman siyang ibang nakita bukod doon. Kaya, imbis pag-aksayan pa ng oras, ay minabuti na lang niyang tahakin ang daanan pa uwi. Kinaumagahan, habang nagmumuni-muni, ay agad ulit sumagi sa isipan niya ang malaking kalabaw na yon. Palaisipan sa kanya na walang katao-tao sa lugar na yon, pero bakit siya nakarinig ng pukpok sa kinaroroonan ng kalabaw? Imbis na usisain palalo ang isipan, muli na lang niya itong di nabigyan pa ng oras. Isang araw, napadaan siya sa tiyuhin niya upang mag-inuman ulit. Ay di sinasadyang nabanggit niya sa kanyang tiyuhin
ang tungkol sa kalabaw na nakita niya sa kalagitnaan ng gabi. Kadalasan kasi sa bukid, lalo sa liblib na probinsya, kapag may alaga kang kalabaw o kabayo, meron itong mga marka o palatandaan na inilalagay ng kanilang mga amo. Pero ang pinakamadalas gawin ng mga amo ay lagyan ng tali ang kanilang mga alaga, lalo sa 10 oras ng gabi. Ang tilang mawala sa isip niya, bakit yung kalabaw na nakita niya walang palatandaan, maski tali ay wala ito. Biglang sinagot ito ng tiyuhin niya na totoo talagang may kababalaghan nangyayari sa mga liblib na lugar, at magpapakatotoo lang ang tiyuhin niya sa kanya na baka ang nakasalubong niya ng 10 oras ng gabing yon ay hindi talaga isang hayop, kundi nagpalit ang nyong aswang.